On the line, kapiling na natin ngayon si Ma'am Miles Briones Beltran, ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa Japan. So yan, magandang umaga po, Ma'am Miles. Welcome to our program sa maraming pagkakataon dito sa atin pong programa. Ito po, si Bombo Kier po ito, and kasama ko ngayon si Bombo Kim Ramos. Welcome po sa aming program na Good Morning Philippines. So bati muna kayo, Ma'am Miles, sa atin pong mga listeners and viewers po. Yes, magandang umaga sa iyo, Bombo Kier at Bombo Kim. At nandito tayo ngayon sa charts ko na kung saan ako palaging nagsisimba. At ano bang oras na natin dito sa Japan? 9 minutos, makalipas ang 11:09. Hirap pag-Tagalog. Anyway, meron tayong 22 degrees Celsius at medyo painit na, at nakikita nyo yan, sakura blossom, at medyo lumalabas na yung kanyang green na dahon. Dapat yan wala munang green, pero dahil medyo patapos na siya, ay mapapalitan na yan ng mga dahon-dahon, after siguro 1 week. At ngayon nandito tayo sa St. Patrick, ayan, dito sa Toshimaku Ward, isa sa ward ng Tokyo. Meron tayong 23 wards sa Tokyo, o 23 cities, binubuo ito ng 23 cities ang buong Tokyo. So napakalaki. So nandito tayo sa Toshima, at ito yung St. Patrick Church. At katatapos lang ng misa, ng mga Japanese community. At muli magandang umaga po sa iyo. Back to you, Bombo Kier. Alrighty, yun. So katatapos nyo lang pala ma'am magsimba. Ito ma'am, para alam ng ating audience, yung misa ngayon ma'am, parang in connection pa rin ito ma'am sa sa Holy Week or Easter Sunday, Ma'am Miles. Yes, of course, dahil Easter Sunday ngayon, Bombo Kier, ay talaga namang marami, ang umattend ng mga Japanese community. At aasahan natin ang next na misa ay mamaya after 1 hour ay magdadagsaan ang mga English Mass. At syempre pinakamarami dito ang mga kababayan nating mga Pilipino, Bombo Kier. Alright. Ito ma'am, bago tayo proceed pa sa mga iba pang mga katanungan. Ito, makumusta namin ma'am ang inyo ma'am na Holy Week dyan sa Japan? Sa loob ng isang linggo na Holy Week natin dito sa Japan. Kumusta tayo ma'am, Ma'am Miles? Yes, kung pag-uusapan natin ang Holy Week muna ng mga Japanese, ang sinasabi, ang Kwaresma, o Holy Week sa mga Hapon ay tahimik, at 40 araw din silang nag-aayuno, at nananalangin at nagbibigay ng mga limos bago ang Pasko ng pagkabuhay. At nagsisimula ito mula sa kalagitnaan ng Pebrero at natatapos sa Sabado Santo, o tinatawag nating Sabado de Gloria. Bagamat hindi isang malawakang sinusunod ng pambansang kaganapan, ipinagdiriwang sa loob ng mga komunidad ng Kristiyano na humigit kumulang na 1% ng populasyon sa pamamagitan ng serbisyo ng simbahan at espesyal na misa at mga Biyernes na hindi pwedeng kumain ng karne, Yan ang sinasabi. At nagsisimula ang Kwaresma mula sa Ash Wednesday o Miyerkules ng Abo hanggang Sabado Santo. At ang lokal na tradisyon nila, at may connection ito sa tempura, Bombo Kier, ang tradisyon ng pag-iwas para makaiwas daw sa pagkain ng karne tuwing Biyernes, o abstinence sa panahon ng Kwaresma. Nagsimula ito noong ika-6 na siglo at kilalang nauugnay sa pag-unlad ng tempura ng Hapon. Ang mga misyonerong mga Portugis at mga lokal ay gumagamit ng pagkaing dagat bilang alternatibo sa pagkain ng karne, at nagpapasikat sa pritong ulam na kilala ngayon ayon sa Charles Pop. Ewan ko kung malinaw ba yung pagkaano ko rito. At
sa Osaka o Tokyo, no, pinahahalagahan nila ang Kwaresma, no, sa pagbibigay ng espesyal na misa, no, bilang isang panahon ng pagninilay-nilay at pagsisisi at paghahanda na rin. So sa mga ano yan, sa mga Katolikong Hapones yan, Bombokier, back to you. Opo. Eto pa, ma'am, maitanong ko. Kasi ito, samantalahin ko na to, ma'am. Ano pa, ma'am, yung mga kakaibang kaugalian or mga customs dyan sa Japan kapag Holy Week na siguro hindi dito, ma'am, ginagawa sa Pilipinas, ma'am Miles? Alam mo, Bombokier, bibihira ako nga umuwi pagka Kwaresma. So, tahimik siguro sila at mas deboto tayong mga Pilipino kagaya ng mga nakikita natin sa mga manawag, yan mga sa Piat, talagang o kaya diyan sa ang tawag nito sa Quiapo, talagang dinadagsa at pinapalo-palo nila yung mga sarili nila bilang pagsisisi o para mabawasan yung mga kasalanan nila. Dito sa Japan ay hindi naman natin sila nakikitaan ng ganyan, kaya siguro yun po ang pagkakaiba, Bombokier, at mas feel talaga natin ang panahon ng Kwaresma sa atin dahil talagang ang mga Kristiyano sa atin ay binibigyan talaga ito ng halaga at sa katunayan sila ay umuwi pa mula sa kanilang pinagtatrabahuan, makauwi lang sila sa kanilang mga probinsya para ito ay pahalagahan, Bombokier. Siguro yun yung pagkakaiba. Back to you. Opo. So ano pala, ma'am, wala pala dyan, ma'am, nagpipinitensya. And wala ding nagpapapako sa krus, ma'am Miles. Ay yes, wala pong ganun kasi parang ang magiging disturbance yan sa mga daanan at alam mo naman dito talaga sa Japan ay parang cross, no? Sa taas may law, sa baba may law, sa kanan kaliwa may law. So kailangan sumunod ka sa law. So para sa kanila it's a big disturbance if you're gonna do this penitensya and walk along the street, no, na makita ito ng mga ibang tao dahil hindi naman lahat dito ay Kristiyano at makaka-relate sa pwede pa nilang gawin, Bombokier. Opo. Kayo, ma'am, na mga Filipino dyan po sa Japan, paano kayo, ma'am, nag-celebrate nitong Holy Week, ma'am Miles? Yes, ang mga Pilipino naman, siyempre binibigyan din nila ng kahalagahan yung Ash Wednesday. Pumupunta talaga sila para umattend din dito. At siyempre, yung fasting din, kung kinakailangan mag-fasting. But for me, hindi yata ako pwedeng mag-fasting, Bombokier, kasi may sakit akong diabetes, no? So I need to eat, no? Anyway, so, ganun po. At yung araw ng Pasko ng Pagkabuhay ay talagang binibigyan ito ng halaga ng ating mga kababayan. Kaya tayo ay nagpupunta sa simbahan upang ipagdiwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Opo. Ito lang, ma'am, para alam lang ng ating mga audience. Ano ba, ma'am, yung general na religion dyan sa Japan, ma'am Miles? Yes, since they are Japanese, Buddhism po ang kanilang general religion dito sa Japan. Opo. Yung mga Buddhism, ma'am, pag ganitong Holy Week, ano naman yung kanilang mga ginagawa, ma'am Miles? I think iba yung kanilang belief. So, hindi nila ito parang binibigyan ng pansin sa pagkakaalam ko, Bombo, care. But sa mga ibang lahi, aside from the Japanese, like for example, marami din kasi
kasing mga dayuhan dito na nagtatrabaho. For example, yung mga embassies natin, iba-ibang embassies tayo. So, most of them are Muslims, but most of them are Christians. So, they are also giving respect to parang value ang ating Holy Week. So, ganun po. So, kaya kami, kasi since nagtatrabaho ako sa Embassy of Nigeria, from Friday, hindi na po kami nag-work until Monday. So, yun po yung pagbibigay halaga ng Holy Week. Although, half of them are Muslims, but half of the Nigerian are also Christians. So, nagbibigay din ng respeto. Kahit yung mga kalahi nilang Muslim, kaya hindi kami pwedeng pumasok din, Bombokier. Back to you. Alright, opo. Ito sa pagkakataong ito, ma'am, bibigay ko naman kay Bombo Kim ang pagkakataon para makapagtanong din po sa inyo, Ma'am Miles. Sige, Bombo Kim. Ayan, magandang tanghali po dyan sa Japan, Bombo Miles. Si Kim Ramos po ito to welcome sa programa. 11 na po dyan if di ako nagkakamali, ma'am. So siguro matanong ko lang po, since major na religion dyan sa Japan ay Buddhism, ay kamusta naman po siguro ang treatment ng mga Japanese when it comes sa Holy Week? Although yung major na lang religion ay Buddhism, may nag-set din sila ng holiday, ma'am, dyan nga po para kumbaga bigyan ng araw ang tulad nating mga Kristiyano para kumbaga i-commemorate itong Holy Week, or declared ba sila as holiday? Honestly, Bombo Kim, I have no idea dito sa mga Budismo kung ito ba ay binibigyan din nila ng halaga yung Holy Week. But as I've said, itong mga Kristiyano na mga Hapones ay binibigyan nila ito ng halaga. At sa katunayan ay itong kanina, itong ipapakita ko, yan, sila, mga Hapon lahat yan, katatapos lang ang kanilang misa. At pagkatapos ng misa, meron silang mga hinandang mga pagkain na kanila ding pinagsasaluhan. At namimigay din sila ng egg, yung iba-ibang disenyo, So, ano na nga ngayon, nag-high-tech na nga, meron tayong Pokemon na mga eggs para matuwa yung mga bata, na mabibigyan nito. But dito sa Japanese community, ito po sila, mahalaga rin sa kanila, kaya naman sila rin ay nagsasamba ngayong Pasko ng Pagkabuhay. Back to you. Ma'am, siguro matanong ka din, sabi mo po kasi namimigay na sila. Siguro we aren't interested bukod sa seafoods. Ano kaya yung specific type talaga ng pagkain na pinamimigay dyan sa location ninyo? Like, bumalik na ba sila sa karne since Easter Sunday na? Para naman matakam siguro yung mga, natin, madam, yung mga kababayang Pilipinong nakikinig at nanonood. Yes, syempre, linggo na ng pagkabuhay yan. Sabi nga kanina, Friday, actually yung Friday talaga yung pinakaiiwasan na huwag kumain ng karne. So, kaya pala sumikat sa mga misyonaryo at na mga Portuguese itong tempura, kasi ito yung parang pinaka-alternatibong pwede nilang kainin, seafoods, mga isda na pwede nilang kainin as pamalit doon sa karne na hindi pwedeng kainin, lalo na sa araw ng Biyernes. Pwede na kumain. Ma'am, siguro matanong ko na balik din ako, siguro last question dun sa nauna ko pong itanong. Hindi naman po siguro formally declared as like holiday yung Holy Week natin, and wala bang concept of parang double pay dyan tulad dito sa Pilipinas and ibang bansa na may ganong parehong konsepto? Double pay? What do you mean by double pay po? Kasi diba dito sa Pilipinas, ma'am, like may double pay pag holiday and parte po itong Holy Week. Sa Japan ba, ma'am, as it is normal regular day lang naman and wala silang exemption? Example, specifically,
dun sa mga kumpanya na magdo-double pay sila or may specific declaration ng policy na pwedeng kumbaga magpaliban muna yung mga Kristiyano natin to celebrate Holy Week? Yes, wala pong double pay, Bombo, Kim, at regular pa rin na ganun pa rin yung rate na matatanggap nila. At syempre, ang mga tao naman dito, meron tayong tinatawag na per hour na sweldo o part-time, ganun pa rin. O even though monthly salary, ganun pa rin. Ang pwede lang makatanggap lang siguro yung bonus lang pag December, or yung iba naman, may mga company din naman na 2 beses mag-bonus. So, I think hindi po pwedeng mag-double pay ng Holy Week since regular po ang pasok ng mga Hapon dito. Yan, with that, madam, siguro ipapasa ko na po yung mga katanungan dito nga po kay Bombo Kier sa aking partner. Go, Bombo Kier. Alright, balik sa akin, Ma'am Miles, yung linya. Yes pa. Ito ma'am, mga karagdagang katanungan na lang. After ma'am nitong misa o yung mga kung anong mga ginagawa niyo po diyan. Ano pa ma'am yung parang kasunod na mga gatherings or mga activity in connection pa rin dito ma'am sa Easter Sunday na atin nga pong ginugunita ngayon. Diyan po sa Japan, Ma'am Miles. Po? Wala naman pong masyadong gathering during Holy Week. Kasi sabi ko nga, tahimik talaga rito na pinagdiriwang. So, tahimik lang. At ang parang pinaka-pagdiriwang na nila ay yung pagkatapos ng misa na may pagkain na pinagsasaluhan. Parang potluck, no? So since ang English Mass namin dito ay para kaming international, we have Nigerian, we have Spanish, we have Filipino, marami, iba-ibang lahi yung pumupunta rito. So kanya-kanyang dala ng pagkain, kanya-kanyang luto. Siyempre may lutong Filipino, may lutong yung luto nila, no? Pinagsasalo-saluhan naming lahat yun sa hall na, ayan, pagkatapos nila kami naman. So, ganun po, Bombo Kier. Wow, okay. Parang nainggit kami niyan, ma'am. Eto ma'am, na-curious lang ako, ma'am, ano? Ito maitanong ko na din, ma'am. Dito sa Pilipinas, ma'am, uso yung pasyon pagka Holy Week. Diyan sa Japan, ma'am, meron bang gumagawa niyan, Ma'am Miles? Ay, parang wala pa po akong narinig, Bombo Kier na ganun. Kasi, as I've said, sa Hapon, even I am a Catholic, if I am working under the company of Japan, hindi po kami allowed mag-absent or gumawa ng mga activities for the Holy Week. Except yung Sabado de Gloria o ang tawag nito o Linggo ng Pagkabuhay. Yun, pwede silang pumunta kung saan nila gustong gawin, o pwede pa sila mag-picnic pa rin underneath sakura tree, o doon sila mag-celebrate. So, parang double celebration because season tayo ng sakura ngayon. So, parang ganon, kanya-kanya na lang, no, after ng Sabado or Linggo ng Pagkabuhay. If they have time after Mass, they can go out and they can have picnic underneath sakura tree. Or sometimes, yung mga kababayan natin dito, mahilig kaming pumunta sa mga restaurant. Doon na kami magchika-chika. Yung unlimited na kape, tea, juice, and everything. Ay nako, kahit abutin kami ng 4 hours doon, magchika-chika hanggang sa mapagod yung bunganga namin sa kwento. So, ganun lang, kasimple namin ito, sineselebrate Bombo Kier. Opo. Ito pa ma'am, ano yung mga sikat dyan ma'am na pasyalan pagka ganitong mga pagkakataon? Holy Week or bakasyon, ma'am? Bombo Kier, ang Tokyo, nako, ang lawak nito. Pwede kang pagka turista ka at dito ka
gusto mong i-spend yung iyong Holy Week, you can go to Sky Tree, no? 633-meter high, ang taas. Samantalang kalahati lang nito ang Tokyo Tower na may 333. So, yan yung mga sikat na mga tower. And then, meron din tayong malaking temple kung saan nagpe-pray sila doon sa Buddha. At may mga Budismo doon sa loob na parang kumakanta o nagdadasal ba. So, may mga ganon. So, pwede ka rin naman pumunta sa mga hot spring sa medyo malayo-layong lugar. Pwede ka mag-overnight doon. Isok mo yung katawan mo doon para ma-relax ka. Pwede kang magpamasahe from head to foot. Kung ano pa yung gusto mong i-relax sa sarili mo para mawala naman yung mga stress dyan and mga pagod-pagod dyan. At nandyan din yung Rainbow Bridge. Nandyan yung Odaiba City, marami. Nandyan yung Tsukiji na kung gusto mo kumain ng medyo pricey na masarap na sushi, ay marami, napakarami ang pwedeng puntahan dito dito pa lang yan sa Tokyo, Bombokier. So, kahit saang sulok ka ngayong pumunta season ng sakura, ang makikita mo yung namumuti na bulaklak ng sakura. Kahit sumakay ka ng taxi, ikut-ikutin mo to, sumakay ka ng train. Kasi ang trend dito, parang ugat ng tao karami, no? Talagang, connected na siya. So, ma-enjoy mo yung pag-tour mo, pag Japan po ang pinuntahan mo at masusulit pa. Okay. Ito ba, ma'am, samantalahin ko na din ito. Gusto ko ring malaman, ma'am. Paano, ma'am, sa Nihongo yung yung Happy Easter Sunday? Paano siya, ma'am, sa lengguwahe ng ng Japanese? Alam mo, wala silang lengguwahe nito Bombokier, but alam na nila yung Easter Sunday. Easter Sunday is very, very famous word for the Japanese. So, parehas lang yung ginagamit na ganyan. At syempre, hindi talaga nawawala yung Easter, Easter eggs ba yan? na pinamimigay yan. Ito yung aming supervisor na Filipino dito sa church namin, si Sir Bong. Ayan po. Ayan. Bumati ka. Sa Bombo Radio tayo. Happy Easter. Ayan po. Ayan. Matagal na siya dito, Bombokier at hello? Dinig niyo pa ba ako? Sige lang, ma'am. Wala ata. Ayan, matagal na siya rito na nag-supervise sa mga Pilipino na parang pinaka-leader na namin. So, kung may pabinyag, may kasal, siya yung pwede mong lapitan. So, siya, nagpe-prepare na siya ngayon for the English Mass naman. At dahil ako ay medyo busy, dahil may duty ako sometimes weekend, dahil yung anak ko ay nagbe-baseball, but if I have time to go to church, I actually one of the choir member. so, mamaya kakanta tayo, Bombokier, para sa Panginoon. Okay po. Eto, mga second to the last question na lang, ma'am. Ito, ma'am, dahil na may crisis tayo sa langis, may crisis tayo sa Middle East na nangyayari. Kumusta, ma'am, yung Holy Week natin yan? Hindi naman naapektuhan nito, ma'am? Or yung ating pamilya, hindi naman ba naapektuhan ito nga pong crisis na nararanasan natin ngayon sa langis, Ma'am Miles? Actually, si Bombokier ay napuno na yung yung parking lot ng harapan ng church namin. Paunahan talaga to. Ito yung nagpapatunay na existing pa rin, even medyo may pagkamahal o tumaas yung gasolina ng Japan, but parang unti-unti na rin itong bumababa. So,
Sa ngayon, hindi pa kami umabot doon sa punto na kung saan na talagang pumipila no yung mga sasakyan sa mga gasoline station. Na nangyari yan noong 2011 kung saan nagkaroon tayo ng mega earthquake no dito sa Japan at talagang nagkaubusan pati langis. Hindi naman kami umabot pa sa ganon, Bombo Care. Okay pa kami at hindi namin ramdam masyado yung unahan ng pagbili. Although, maririnig mo talagang tumaas ang gasolina na unti-unti naman nilang ibinabalik sa dating presyo. Alright, Bakit? yun. Eto ma'am, bago tayo tuluyang magtapos sa atin pong interview, siguro ma'am kung meron kayong wish ngayong Holy Week o Easter Sunday, ano ba ma'am yung inyong kahilingan ngayong Easter Sunday, ma'am Miles? Well, kahilingan po ba natin yan sa buong mundo, sa Pilipinas, o kaming mga nandito sa Japan, o in general? So, anyway, ako na lang din ang sasagot sa aking tanong mo. Well, in general, siyempre, tayong mga Kristiyano, pagpatuloy lang natin yung pagiging devoted natin no? sa Holy Week, yung pagpapahalaga nito bilang pagbibigay o pagpapahalaga para tayo ay manalangin, magsisi at para na rin sa paghahanda, no? Sabi ng gano'n. So, sa ating bansa, ang wish ko ngayong Holy Week ay magkaroon tayo ng peaceful, lalo na sa ating mga politicians. So, dapat magkakasundo. So, dapat sila yung magbigay ng gabay sa mga Pilipino at maging good example sila sa bawat mamamayan, lalo na itong ating mga kabataan na pag-asa ng bayan at magiging future leaders din ng ating bansa. So dapat maging maganda yung ipapakita nila at hindi dapat ito pinag-aawayan. Bagamat dapat magkakaisa sila kung paunlarin ang ating bansa para na rin yan sa ating lahat-lahat. Okay? So sa ating mga Pilipino, sa mga kababayan naman natin dito sa Japan, siyempre kahit na nandito tayo sa bansa ng mga Budismo, huwag pa rin natin kalilimutan yung pagiging pagiging Kristiyano natin na sa araw ng Holy Week, yung magsisi tayo sa mga kasalanan natin, repent tayo, at gawin din natin sakripisyo, kung ano yung sacrifice na ginagawa rin ng ating Panginoon para mabawasan ang ating mga kasalanan. At gayahin sana natin yung Panginoon na lahat equally ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga anak, di ba? So, ganun po, peace for everyone, sa lahat, at mawala na ang giyera nang sa ganun ay bumalik naman tayo doon sa control ng distribution ng langis na kailangan ng bawat bansa.